Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po natin aralin ngayong umaga ay ang ating military vests. Ang ating military vests. Ayon po sa aking pagkasaliksik o research, ang military vest po o tinatawag na body armor systems or plate carriers ay gamit po ng mga military sa Estados Unidos, sa Amerika, sa UK, United Kingdom, at mga bansa ng NATO bilang proteksyon sa mga bala at shrapnel at ingatan ng kanilang mga vital organs sa mga sundalo paging sa dibdib at sa likod. Ngayon po, dahil ang mga Kristiyano ay nasa digmaang spiritual, di ba, dapat rin tayong magsuot ng spiritual na military vest o body armor. Sabi nga po, binanggit sa Efeso 6:16, ang mga nagliliyab na palaso ng dyablo ang dapat sanggain ng ating pananampalataya. Ngayon po, ikapat po na kapitulo ng Mateo, Matthew chapter 4, ay isa po magandang larawan kung paano ating Panginoong Hesus ay sumangga sa mga tukso ng dyablo. Sa verse 3, tinukso siyang gawin tinapay ang mga bato. Sagot ng Panginoong Hesus, ayon sa salita ng Diyos, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa verse 6 po, tinukso naman ating Panginoong Hesus na magpatihulog mula sa taluktok ng templo kung siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Sumagot ang ating Panginoon na ayon sa salita ng Diyos, hindi dapat subukin ang Diyos. At sa verse 9, tinukso uli ang ating Panginoon Hesus na bibigay sa kanya ng dyablo ang lahat ng mga kaharian. At daigdig, kung magkapatira pa siya at sasamba sa dyablo. Sumagot ng Panginoon Hesus na ayon sa salita ng Diyos, muli, ang Diyos ang dapat sambahin at siya lang dapat ang paglilingkuran. Kaya po sa bawat pagkakataon na pagtukso sa ating Panginoong Hesus, kanyang pagsangga, wala iba, kundi ang salita ng Diyos. Tuloy nga po sinabi sa mga awit 119:11, sabi po roon, na ang banal mong kautusay sa puso ko ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Tunay pong salita ng Panginoon ang ating panangga sa mga tukso. Maraming salamat po.